Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Sa post ng Manila Times, mayroong bagong survey, non-commissioned survey. So walang nagbayad nito. Kaya most likely basta non-commissioned survey, patas lang, walang pinapaboran. Presidential Election 2028, nilampaso ni VP Sara lahat ng kalaban niya, lalo na si Martin Romualdez at saka si Risa Hontiveros. Okay. So, Manila, Philippines. Vice President Sara Duterte and Senator Bongo have emerged as the early front-runners for the 2028 presidential and vice presidential races, respectively, according to the latest non-commissioned survey by research firm Tangery. Okay, ulitin ko ang non-commission survey, kaya okay lang. Kaya lang kung commission, binayaran, ay delikado. So itong Tangery, yung bago election ng May 1, ala ito, hindi maganda yung kanyang resulta. But ito, mas okay itong one, kay non-commission survey. Okay, sa presidente, ito, sa president, VP Sara, 35%. Sa pumapangalawa sa kanya, Leni Robredo, 19%. Pumapangatlo, Bongo, 13%. Pangapat, si Raffy Tulfo, 9%. Romualdez, 6%. And then, Risa Hontiveros, 3%. Escudero, 3%. Senator Padilla, 1%. Amy Marcos, 1%. And undecided or unknown, yung mga ibang other names, is 10%. Yun. So, layo. Itong 13% ni Bongo, papunta pa kay Sara ito kasi hindi naman kakandidato ng presidente si Bongo, most likely vice president. Kaya nasa 48% si Sara. Alayo, Romualdez 6. Okay, so basahin natin yung article mismo. Kaya lalong kakabahan sila, lalo silang magpupumilit na matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto through impeachment. So ito the mobile base poll conducted from June 20 to 22 showed Vice President Duterte leading the presidential race with 35%. Laki A 6-point jump from the previous month. Kasi maalala ko, last month, 29%, tama. Halos ganyan din yung resulta eh. Yung ranking nila, June ito, nung May, 29% si VP Sara, 21% si Leni Robredo, 15% si Bongo, 11% si Raffy Tulfo, 6% kay Romualdez. So ngayon, tumaas pa kay VP Sara, 6 point. Driven largely by support from the Davao and Northern Mindanao regions. Wow! Lakas talaga nila sa Northern Mindanao and Davao region. Former Vice President Leni Robredo, yun na yung nasabi ko na. Leni Robredo, followed by 19%, buoyed up by voters in Metro Manila, Calabarzon, and Bicol region. So, talagang pinakamalakas na kalaban ni VP Sara sa 2028 is si VP Leni Robredo. On the Vice Presidential race, Go garnered 38% support.
up by 2 points, while incoming Senator Bam Aquino placed second with 22%. The survey revealed strong pairing preferences. 90% of Duterte supporters also choose Go as their preferred VP. Ako, ang gusto ko talagang makatandem ni VP Sara si Bongo dahil malakas na siya, yung kanyang malasakit center. Damandama ng taong bayan yung tulong na ramdaman nilang tulong dahil sa malasakit center ni Senator Bongo. While 8 to 9 out of 10 Robredo supporters selected Aquino. So, yun na. Labanan na ito ng Dilawan versus Green. Ano ba? Tagalog ng Green. Nalimutan ko. Luntian. The survey also explored a hypothetical scenario in which President Ferdinand Marcos Jr. endorses Robredo for president. Under this condition, Robredo could close the gap and post a statistical tie with Duterte and even led by 2 percentage points. Tangeray also identified Go as a wild card. Hindi na ako maniwala nito. Kung i-endorse ni paano si Romualdez? Kakandidato talaga si Speaker Romualdez. Imposibleng i-endorse ni PBBM si Robredo. Hindi rin tatanggapin ni Leni Robredo ang endorsement ni may pa rin yan, may pride pa rin na nakataya. Kaya, ito ang hypothetical question, wala na yan. Hindi na ako maniniwala. Basta sure na po. 2028, wala pa rin makakatalo kay BP Inday Sara. Kaya, mga kapwa ko DDS, tuloy lang natin ang suporta sa Duterte family, lalo na yung pagdarasal natin sa kalusugan ni PRRD at saka yung makalabas na siya kagad sa kulungan sa through the petition ng kanyang interim release. The voice of the people is the voice of God. Ang sabi ng survey, 80% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Ano ang ibig sabihin? 8 sa bawat 10 humihiling ng impeachment. So ano ang kinatatakot nila? So bago po natin tawagin ang pangungok ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng Duterte na nagsusumigaw na natokhap na ang mga kababayan. Huwag hayaan patuloy tokhamin ang kabang-yaman. Ituloy ng pagdududa sa mga tao, ano ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Pero muli, balikan natin ang libro, balikan natin ang diksyonaryo. At pinagkita ni Ma'am, yun ang tunay na kahulugan. Agad-agad, agaran, madali. Tumagal na ho ng ilang buwan, kaya ho tayo nagkatipon ngayong umaga rito.